Umpisa ang eksena at makikita si Chief Chadusik na kumakain ng noodles. Sinasabi nitong, bakit kumakain din siya nito? At agad ding sumagot ang kasama nito, na bakit nga ganoon ang kinakain nila. Nagrereklamo ito na hindi ito mabilis matunaw sa kanyang tiyan. At habang tahimik lamang si Eugene na pinagmamasdan ng mga ito, agad ding nagsalita muli ang chief na bakit laging doon sila dinadala ni Eugene sa tuwing aayain nila itong kumain at handa naman itong ilibre si Eugene ng beef at literal na karne. At agad ding sumang-ayon ang kasama ng chief. Sinasabi nitong ang akala rin nito ay kakain sila ng beef. Subalit sumagot lamang si Eugene na ang lahat ng ito ay sapat na at hindi na kailangan pang gawin iyon. Dagdag pa nito nakakapagbigay din naman daw kasi ang mga pagkain na ito ng sapat na calories kahit sobrang liit ng mga ito. Samantalang makikita lamang ang chief na sumagot kay Eugene na name-memorize na nito ang laging sinasabi nito, habang makikita naman ang kasama nito na natatawa sa nangyayari. Subalit agad na binago ni Eugene ang usapan at sinasabi nitong narinig niya na lagi nitong tinutulungan ang kanyang lolo sa trabaho nito. Subalit sumagot lang chief na hindi naman ito ganoon kahalaga. Subalit sumagot si Eugene na lagi daw itong lumalabas para tumulong sa kanyang lolo. At dito na nga naalala ni Eugene ang sinabi nito na laging araw itong tumutulong sa kanya lalo na sa mabibigat na bagay ng kanyang trabaho. Dagdag pa ng lolo na simula noon wala na ring nangyayaring kaguluhan sa Rowdy residence at lalo nang naging mabilis ang kanyang trabaho. Samantalang nagsalita naman ang kasama ni Chadusik ng pabiro na dahil doon gumanda na ang reputasyon ng chief. At dito ay tahimik lamang si Eugene na nakikinig habang kumakain. Dagdag pa ng kasama ng chief na dati ay nilalayuan ito ng mga tao doon. Subalit lagi na itong binabati ng mga ito na kahit mga bata ay nakikipag-usap na dito. At dito naman ay makikita ang chief na namumula sa sinasabi ng kasama nito. Lipat ang eksena habang naglalakad si Eugene at tila may narinig at napansin ito sa di kalayuan. Agad itong tumakbo para tingnan ito. At dito makikita na nga nito ang isang sasakyan na may sira ang unahan nito. At dito makikita ang driver nito na tila natatranta at nagmamabilis umalis sa lokasyon. At dito biglang may napansin si Eugene, isang tao na nakahandusay sa kalsada at agad niya itong nilapitan. At makikita ang isang binatilyo na malubaha ang kalagayan habang nakatitig lamang dito si Eugene. Lipat ang eksena sa isang lugar at makikita ang isang lalaki na nagsasabing pagkatapos nitong tingnan ang lugar, mukhang may tumawag sa 119 at agad itong dinala sa ECU. At ito ay koma ngayon. At isa pang lalaki ang tila galit sa nangyari. Sinasabi nitong bakit may tao pa sa lugar na iyon sa ganoong oras. Subalit agad na sumagot ang isa pang lalaki na wag na daw itong mag-alala dahil nakakita na ito ng isang taong papalit sa kanyang ginawa. At dagdag pa nito na inasikaso na rin nito ang mga CCTV sa lugar upang alisin ang mga ebidensya nito sa nangyari. Subalit agad, galit sumagot ang isa pang lalaki. Sinasabi nitong, sinong papalit sa kanya na sinasabi nito? Tiin pa nito na hindi siya nagmamaneho sa ganoong oras. At agad na sumagot ang lalaki na may takot, humihingi ng paumanhin, at binago nito ang kanyang sinabi na nahanap na nila ang taong gumawa talaga nito sa nangyari. At dito ay makikita naman ang isa pang lalaki na kumalma at tila naglilinis ng kamay, sinasabing sino ba naman ang taong gumawa nito. Na pagkatapos makasagasa ay agad na lang daw tumakbo. Subalit napaisip ito na ang isang problema ay ang nalalapit na eleksyon. Kung malalaman ng mga ito na isa sa kanila ang nakagawa ng aksidenteng ito, hindi sila lulubayan ng mga ito. Subalit agad ding sumagot ang isang lalaki na tinatawag itong congressman na wala itong dapat ipag-alala dahil sisiguraduhin daw nitong hindi ito makakaapekto sa congressman. At dito ay makikita na napangiti na lamang ang congressman. Samantalang lipat ang eksena at makikita si Eugene na nag-e-ehersisyo at tila ba may napansin itong tao sa isang sulok. At sa paglapit nito, makikita na ito ay ang detektive noon. Agad itong nagpasalamp kay Eugene at humihingi ito ng paumanhin kay Eugene dahil hindi pa ito nagpapakilala kay Eugene ng formal. Subalit agad na sumagot si Eugene na wala dapat itong ipag-alala at agad nitong kinamusta ang anak nito, tila ito ang ama ng binatilyon na sagasaan ng congressman. Agad din naman sumagot ang detective na nagkaroon na ito ng malay, subalit sa isang saglit, agad rin itong nakatulog. Dagdag pa nito na naging maayos ang surgery nito at malayo na ito sa kapahamakan. At lubos na nagpapasalamat ito kay Eugene. Sinabi pa nito na kung hindi agad nakatawag ng emergency si Eugene, marahil hindi na nagising ang kanyang anak. Subalit agad ding sumagot si Eugene, tinatanong kung nahuli na ba ang gumawa nito. Agad na sumagot ang detective at sinasabi nitong sumuko na ang may sala. At tila ito ay nakainom habang nagmamaneho. Hindi daw napansin nito na meron na pala itong nasagasaan at sa kanya lang ito na-realize nang ito ay mahimasmasan. Dagdag pa nito ng may inis na kung ang isang kabataan ay hindi makontrol ang pag-iinom, dapat ay hindi na ito nagmamaneho. Subalit biglang nagtaka si Eugene sa pagkakasabi nito na ito ay isang kabataan. Agad nitong sinabi na hindi isang bata ang nakita nito sa oras na iyon, kundi isang middle-aged na lalaki. At dito ay makikita ang pagkabigla ng detektive.
Samantalang lipat ang eksena sa lugar ng congressman at tila may isang kausap na tila may hindi magandang pinagkasunduan. At nang umalis na ang kausap nito, bigla naman may sinabi ang kasama nito na mayroon daw silang problema. At habang nagtataka ang congressman, agad sinabi ng lalaki na isang witness ang lumabas na nakakita sa nangyari. At dito makikita ang pagkabigla ng congressman. Nagtataka ito na wala naman daw itong nakita na iba pang tao sa pinangyarihan. Subalit sumagot ang lalaki na tila meron silang nakaligtaan sa nangyari. At ang witness ang mismong nakakita at tumawag ng 119 at sinabi pa nito na hindi isang binatilyo ang driver at isang medyo maedad ng lalaki ang nakita nito. Galit na tinanong ng congressman na kung ano nang mangyayari ngayon. Subalit agad na sumagot ang lalaki. Sinasabi nitong sa ngayon, ang witness ay tila hindi pa nito kilala ang congressman dahil iba pa ang pagkakasabi nito sa kanyang nakita. Subalit napapaisip ito na sa lalong madaling panahon, malalaman ng mga ito ang pagkakakilanlan ng congressman. At dito ay nagwala na nga ang congressman, galit na sinasabi nito sa lalaki na kung talaga bang inaasikaso nito ang sitwasyon at dapat na daw itong makakita ng kahawig niya kaagad. Sinisisi pa nito ang lalaki na kung nagawa na daw niya ito kaagad, hindi sila aabot sa ganoong sitwasyon. Subalit agad na makikita ang lalaki na nakangiti, sinsabing nakagawa na daw ito ng aksyon sa nangyari. Lipat ang eksena sa police station at dito makikita ang isang lalaki na nagpapakilala bilang Park Seok-ju at makikita rin dito na si Eugene ang kausap nito. At habang uupo na ang mga ito, agad tinanong ni Eugene kung nasaan ang detektib na ama ng nabanggang binatilyo. Subalit sumagot lamang ang lalaki sa kadahilanan na siya ang ama nito. Hindi niya ito mahahawakan mag-isa. Dagdag pa nito na dahil sa pinagdadaanan nito ay hindi ito makakapagtrabaho ngayon. Sinabi pa nito na simula ngayon na siya na ang hahawak sa kaso at siya na rin ang dapat kausapin ni Eugene. Subalit agad sinabi ni Eugene na nasabi na daw nito ang kanyang testimonya. Subalit sumagot ang lalaki na dahil siya na daw ang hahawak sa kaso, may mga ilang bagay lamang daw itong kailangan linawin at maintindihan. Dagdag pa nito na hindi dapat kabahan si Eugene at mag-relax lamang daw ito. Umpisa ang eksena at makikita ang detective na nagtatanong kay Eugene sa saktong oras na nakita nito ang biktima at agad din namang kinumpirma ito ni Eugene. Subalit sinabi ng detective sa testimonya ni Eugene na hindi talaga nakita nito ang actual na pangyayari nang mabangga nito ang biktima at ang nakita lang nito ay ang pagdaan ng sasakyan. At agad ding sumagot si Eugene ng oo. Agad ding nagtanong muli ang detective na sobrang madilim sa lugar at kung paano nito nakita ang mukha ng driver. Dagdag pa nito, hindi karaniwan sa mga tao ang pagmasdan ang mukha ng mga driver ng sasakyan habang dumadaan ito at baka hindi raw ito ang nakasagasa talaga dito. Sinabi pa nito na kailangan maging tapat sa kanya si Eugene na kung magsasabi ito ng mga bagay na walang kasiguruhan, maari nitong gawing kriminal ang isang inosenteng tao. Subalit sumagot si Eugene nang nakita nito ang sasakyan na nagmamabilis pagkatapos nitong marinig ng ingay, kaya agad nitong tiningnan ng driver. Sinabi din nito na wala nang iba pang sasakyan sa lugar at agad din niyang napansin ang harapan ng sasakyan na tila may nasira. Kaya hindi niya mapigilan mapatingin sa driver. At dito makikita ang detective na napapaisip sa sobrang pagkamasid ni Eugene. Subalit agad din itong ngumiti at nagpapasalamat sa kooperasyon ni Eugene at maari na daw itong umalis. Samantala habang papaalis naman na si Eugene, makikita ang personal na assistant ng congressman na tila may kausap sa telepono. At makikita na nga ang congressman na tinatanong ito sa nangyari. At dito makikita ang personal na assistant nito na agad sinabi na sigurado daw ang bata na nakita nito ang mukha ng congressman. At dito ay makikita na sobrang nagalit na naman ito. Subalit agad ding nagsalita ang assistant nito na dahil tila isang estudyante lamang ito, hindi talaga nito nakilala ang congressman. Dagdag pa nito na kung sakali man na nakilala siya nito, hindi naman hahayaan ng mga pulis na palalain pa ito. Sinasabi din nito na ang lahat ay nakapagplano na at walang magtatangkang kalabanin ng kung sino man ang congressman. Subalit sumagot ang congressman na kung nakilala nga siya nito at magsimulang magsalita, mukhang malabo daw na maiwasan nito ang magiging kaguluhan. Iniisip pa nito na baka sa mangyari na iyon ay talikuran siya ng kanyang mga suporta. At habang tahimik lamang ang assistant nito, makikitang nagbigay ng opinyon ang congressman. Sinasabi nitong paano kung siguraduhin nilang hindi na ito maalala ng estudyante. At dito makikita ang assistant tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng congressman. Agad naman sumagot ito, sinasabing kung magkakaroon ito ng malalang injury sa ulo, maaaring hindi na nito maalala ang mga nangyari o di kaya'y hindi na rin ito magising. At dito makikita ang assistant na hindi makapagsalita sa sinabi ng congressman. Subalit agad na nagsalita ang congressman ng may galit. Tinatanong nito ang assistant kung bakit tila ayaw nitong sumagot. Agad din namang sumagot na nga ang assistant na tila narinig na rin daw niya ito dati. Samantalang lipat ang eksena at makikita si Eugene na naglalakad pa uwi. At makikita na tumunog ang telepono nito at ito ay si Dayon. Tinatanong nito kung bakit hindi pa rin nakakauwi si Eugene. Agad din naman itong sumagot na naglalakad na nga ito pa uwi. Tinanong din ni Dayon kung kumain na ba ito at sumagot si Eugene ng oo. Dagdag pa nito na pagkatapos nilang magsanay
ay kumain sila ng mga kasama nito. Subalit tila may mabilis na paparating at agad itong napansin ni Eugene. At makikita na ito ay mga nakamotor at may hawak pang baseball bat. Agad na ngang inatake nito si Eugene, subalit agad itong nakaiwas. Subalit makikita pa ang iba pang kalaban at handa na muling umatake. Agad umiwas si Eugene, subalit binigyan ito ng isang sipa na agad nagpabagsak dito sa lupa. Habang makikita naman si Dayon na muling nagtatanong kay Eugene, subalit agad sinabi nitong tatawag na lang ito mamaya. At dito ay makikita ang mga kalaban na nagbababaan na sa motor. Sinasabi ng mga ito na kung nagawa nilang tamaan agad si Eugene sa ulo, ay dapat tapos na ito. At agad na ngang nag-utos ang isa sa mga kasamahan nito na hawakan daw ng dalawa si Eugene at siya ang hahampas sa ulo nito. Subalit makikita lamang si Eugene na tahimik at agad na ngang umatake ang isa sa mga ito. Subalit agad na naharang ito ni Eugene at direktang sinuntok ito sa baba na agad nagpabagsak dito. At habang nagugulat ang mga kasamahan nito sa nangyari, makikita na naglalakad si Eugene palapit sa mga ito. Subalit agad na ngang naglabas ng patalim ang isa at agad itong umatake kay Eugene. Agad naman itong nahawi ni Eugene at gumanti ito ng siko-diretso sa mukha ng kalaban. Subalit tila ang isa pa ay handa ng umatake. Ngunit naiwasan lamang ito ni Eugene at agad na gumanti ng suntok sa mukha ng kalaban at agad pa itong sinundan ng isa pang suntok sa tagiliran. At habang iniinda ito ng kalaban, hinawakan ito ni Eugene sa ulo at agad tinuhod sa mukha at agad ding bumagsak sa lupa. At makikita na bagsak na ang mga ito habang nakatitig lamang si Eugene. At sa muling pagtatangkang tumayo ng isa sa mga kalaban, nagulat ito sa paglapit ni Eugene at agad hinawakan nito ang kanyang daliri. At habang nagtataka ito sa nangyayari, agad na ngang binali ni Eugene ang daliri nito. At habang namimilipit ito sa sakit, agad muling hinawakan ni Eugene ang isa pang daliri nito. At sa sobrang takot na nito habang nakatingin kay Eugene na may seryosong muka, tinatanong kung bakit nila siya inaatake. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.